Hello. Um, Magandang gabi sa lahat. At ito na po balita ulit. Ano na nga bang balita? Wala pa namang updates. Second reading pa lang na-approve sa house ng barangay election. Pero hayaan mo muna sila. May iba muna tayo. Pero tungkol din sa barangay. Itong Magna Carta ng barangay. Hanggang ngayon bakit wala pa ring updates or bakit hindi pa rin siya na napapasa as batas para sa mga barangay officials. Ang batas na pinapasa na ito 15 years ago pa. So almost 2005 may mga nagpasa na. So that's 15 years ago na. At halos 55 na ang mga nag-file. Pero hanggang ngayon, nakailang election na, hindi pa rin siya batas. Umaasa pa rin ng mga barangay officials na kahit pa paano matupad siya o maging batas siya para sa mga kagaya ko na public servant sa barangay. Kaso ang tanong, ano ba itong Magna Carta ng barangay? Bakit hindi maipasa ng Kongreso at ng House at ng Senado? Ito ay isang naglalayon na uriin kami ng mga barangay officials, kapitan, kagawad, lupon, tanod, na i-classify uriin kami or i-classify kami as government official, regular employee ng government. Na, syempre pag regular employee ka, meron kang fixed salary. Kasama ka, meron kang allowances or kaya bonuses. Yung mga ng natatanggapan ng isang empleyado sa gobyerno o kaya mga agencies ng government, plus mga medical and dental benefits, pag-ibig, PhilHealth, GSIS or SSS na ngayon, and other benefits na nakukuha nila. So yun ang layunin ng batas na yan na makuha ng isang barangay officials. Pero yun na, hanggang ngayon nakabinbin pa rin siya sa Senado. So ano nga ba yun? Ano bang ibig sabihin? Halimbawa pag fixed salary ng isang kapitan, ang nandun sa batas na yun ay ang magiging sweldo ng isang kapitan ay katulad ng isang sangguniang konsihal ng city or ang tawag doon sangguniang panglungsod ng city. Magiging ganun din ang sweldo ng isang kapitan. Sa kagawad naman ay ang proposal is 80% ng sweldo nila ay magiging sweldo ng isang kagawad. At sa SK naman, treasurer and secretary 75% ng kanilang sweldo. So yun. Kaso ang sabi nila malaking budget ito kasi ang magiging sahod namin ay hindi magagaling sa city. Ito po ay manggagaling sa national budget kasi nationwide po siya, national budget. So yun, ang sabi ang estimation dito pag ito'y naipasa, sabi ng National Budget Congressional Policy and Budget Research Office, ang sabi nila ay pag ito'y natupad, aabutin po ng 797 billion estimate niya sa buong Pilipinas. Yun ang magiging budget niyan. 797 billion. So yun, kaya medyo alangan sila kasi nga napakalaking pondo din naman talaga. At ang sabi ng government natin, saan kukunin yun? Kasi malaking budget ng national ang mawawala. Kasi para lang mapunta sa barangay. Kaso, yun, hanggang doon na lang ba tayo? Kasi tayo mga barangay officials,
kahit pa paano may rason tayo na kahit pa paano makuha sana, maipasa sana ito. Kasi unang-una, tayo ang frontliners sa mga tao sa barangay. At pangalawa, itong batas na ito ay hindi naman po mga barangay officials or kapitan ang nag-propose. Sa tuwing election po ng national at local, promise po nila yan eh. Tuwing election na ipapasa ang Magna Carta, sila ang nag-propose ng batas na yan. Tapos yun, pangatlo, 24, kahit pa paano, sabihin na natin 24 hours ang trabaho natin kasi anytime may lumalapit eh. Tapos minsan, sa sweldo natin, hindi naman din sapat. Kasi, sabi ko nga kanina, tayo ang nilalapitan ng tao. Pag halimbawa may sakit, may mga medical expenses, kahit pa paano sa atin lumalapit ng tulong, kahit nga pa birthday, or kung anumang okasyon, Christmas, fiesta, may mga ganun na, kahit pa paano, humingi sa atin ng tulong. At tayo naman ay, syempre, dahil nga public servant tayo, hindi din tayo makakatanggi sa mga ganyang bagay. Tapos yun pa, pang-apat dyan eh, meron po tayong 200 million na PDAF. So ibig sabihin po niyan, yung mga kongresista natin ay kumukuha every year ng 200 million para gumawa ng batas na pupunta sa kanila yan. Kaya nga sabi dati ni Sen Miriam Defensor Santiago, kaya ayaw niya ng pork barrel kasi kahit pa paano malaking pera din siya, pero wala tayong magawa. Tapos estimation din ng COA, usually meron tayong mga bills, wasted projects na umaabot ng halos 500 or 600 billion na mga wasted projects sa sabi ng COA. Yan sa COA reports. So yun, sana hanggang pangarap ka na lang Magna Carta. Sana naman mga kagaya kong public servant, ipaglaban natin yan. Kaya kahit papano, magkaroon tayo ng benepisyo pagdating ng araw. Pag tayo tumanda, meron tayong kahit papano maasahan sa PhilHealth tsaka sa SSS. Hindi lang yung umasa lang tayo sa senior citizen. Diba? Kasi kahit minsan panghulog natin sa SSS tsaka PhilHealth eh, napupunta sa mga sa nahihiram o napupunta sa tao, hinihiram na tao. Kasi sa atin nga lumalapit. So yun lang. Pero yun, just in case naman mapasa yan, sabi nga nila, fixed income siya. So that means na talagang kagaya din ng trabaho, 8 to 5 ng mga government officials, ay government employees, kagaya nila, 8 to 5 din ng mga duty natin. So kahit na, kasi sabi ko nga kanina halos 24 hours naman tayo magtrabaho sa barangay. Yan lang. So update lang yun. Ito lang po ay aking opinion at disclaimer lang na ito po ay aking opinion lamang. Sana maipasa siya. Thank you everybody. Good night.